Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa batayang elemento ng tekstong naratibo sa tauhan at suliranin nito, tagpuan at pangyayari. Banghay. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Nauunawaan ang pinakinggan o binasang alamat at nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Magsama-sama ang bawat pangkat at buuin ang ibibigay kong puzzle. Pagkatapos mabuo ay ididikit sa pisara. Anong larawan ang inyong nabuo? Ibahagi ito sa klase. Magkakapareho ba ang laki ng paru-paro? Ano-ano ang mga kulay ng mga paru-paro? Alamin natin ang kasing kahulugan ng ilang salita mula sa alamat at gamitin ito sa pangungusap. Ito ay ang mga tinatawag nating high-frequency words. Basahin ang mga salita. Number 1, pipitas. Number 2, palamuti. Number 3, tarangkahan. Number 4, malilimos. Number 5, kulisap. Pipitas. Kasing kahulugan, kukunin. Halimbawang pangungusap, si ate ay pipitas ng mangga sa puno. Palamuti. Kasing kahulugan, pampaganda. Halimbawang pangungusap, naglagay si nanay ng palamuti sa aming bahay. Tarangkahan. Kasing kahulugan, gate. Pangungusap, binuksan ni tatay ang tarangkahan. Malilimos. Kasing kahulugan, hihingi. Pangungusap, ang bata ay malilimos ng pagkain. Kulisap. Kasing kahulugan, insekto. Pangungusap, may kulisap sa ilaw kagabi. Nakakita na ba kayo ng paru-paro? Saan nagmula ang paru-paro? Ating aalamin ang pinagmula ng paru-paro ayon sa kwentong panitikan na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig o tinatawag nating alamat.
Pakinggang mabuti ang alamat. Ang alamat ng paru-paro. Magkapatid sina Rona at Lisa, ngunit magkaiba ang ugali nila. Masipag si Rona, ngunit si Lisa ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Habang naglilinis ng bahay, nagluluto o naglalaba si Rona, si Lisa ay nasa harap ng salamin, nagsusuklay at nag-aayos lagi ng sarili. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sayo. Sabi ni Rona sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo na yan. Naisip ni Lisa na pipitas na siya sa hardin ng bulaklak na maipapalamuti sa kanyang buhok. Pumunta na nga si Rona na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Lisa ay bumaba sa kanilang hardin sa harapan ng bahay. Habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa buhok, may matandang babae na lumapit sa tarangkahan. Ineng, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala akong maililimos. Pakli ni Lisa na patuloy sa paghahanap ng mailalagay sa buhok. Kahit nakapirasong tinapay, ako lamang ay gutom na. Sinabi ng wala, sigaw ni Lisa. Sabay pagpitas sa isang bulaklak na maganda ang kulay. Nagalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad, maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak mong bulaklak, ngunit isang kulisap. Engkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Rona, hinanap niya ang kapatid. Pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa mga bulaklak. Subalit wala si Lisa. Ang napansin ni Rona ay ang paru-parong lumilipad-lipad sa ibabaw ng mga bulaklak. At iyon ang alamat ng paru-paro. Sagutin ang mga tanong. Una, sino ang magkapatid sa kwento? Ang sagot, sina Rona at Lisa. Pangalawa, ano ang taglay na katangi ang mayroon si Rona? Ang sagot, si Rona ay masipag. Bakit biglang naglaho si Lisa? Ang sagot, ginawa siyang paru-paro ng isang matandang babae. Sa kwentong napakinggan o binasa, may mga salita na nais ko na basahin ninyo at pag-aralan na isulat ng kabit-kabit. Number 1, maganda. Number 2, matanda. Number 3, maramot. Number 4, sagutin. At number 5, inapi. Subukan nga natin na isulat ang letrang M at S ng pa-cursive o kabit-kabit.
Narito ang dikit-dikit o cursive na letrang M at letrang S. Gayahin ito sa inyong papel. Mula sa mga salitang hango sa binasa nating alamat, gamitin ito sa pangungusap tungkol sa sarili o pamilya. Isulat sa papel. Number 1, pipitas. Number 2, palamuti. Number 3, tarangkahan. Number 4, malilimos. Number 5, kulisap. Narito ang halimbawang pangungusap. Number 1, ako ay pipitas ng gulay para sa aming ulam. Number 2, nagpabili ako kay nanay ng laso para sa palamuti ng aking damit. Basahing mabuti ang mga salita. Sabihin kung ang mga salita ay magagamit tungkol sa sarili o pamilya. Number 1, masipag. Number 2, magkaiba. Number 3, maglaba. Number 4, ate. Number 5, alamat. Number 6, ako. Ano ang aral na natutuhan sa kwentong Ang Alamat ng Paru-Paro? Sagot, huwag maging tamad at madamot. Paano isasabuhay ang aral na natutuhan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ngayon naman, tayo ay magbabasa ng isa pang alamat. Ito ay may pamagat na Ang Alamat ng Makahiya. Noong unang panahon, may isang batang babae na ang pangalan ay Maria. Siya ay mahinhin, mabait at mahiyain. Hindi siya palaging nakikipaglaro. Mas gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang ina. Isang araw, may mga tulisan na dumating sa kanilang bayan. Nagtago ang mga tao, ngunit si Maria ay hindi makita ng kanyang mga magulang. Hinanap nila siya sa buong paligid. Habang naglalakad ang kanyang ina sa damuhan, may nakita siyang munting halaman na may maliliit na dahon. Nang hipuin niya ito, bigla itong tumiklop. Sabi ng ina, si Maria ito, ginawang halaman upang hindi makita ng masasama. Mula noon, tinawag ng mga tao ang halamang iyon na makahiya. Dahil ito ay tulad ni Maria na mahiyain at tahimik. Aral ng alamat, maging mapagkumbaba at mahinhin at igalang ang sarili at kapwa. Sagutin ang mga tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang sagot, ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Maria. Pangalawa, saan naganap ang kwento? Ang sagot, ang kwento ay naganap sa isang bayan at damuhan.
Number 3, ano ang naging suliranin ng kwento? Ang sagot, ang suliranin sa kwento ay nang dumating ang mga tulisan at hindi nila makita si Maria. Number 4, kung ikaw ang tauhan sa kwento, paano mo bibigyan ng solusyon ang problema? Ang sagot, kung ako si Maria, magtatago ako sa ligtas na lugar at sasabihin ko agad sa mga magulang ko kung nasaan ako upang hindi sila mag-alala. Mula sa alamat na binasa ng guro, magbigay ng tagtatatlong salita na nagsisimula sa letrang M at S na ginagamit tungkol sa sarili o pamilya. Mula sa isinulat na salita na nagsisimula sa letrang M at A, gamitin ito sa pangungusap. Isulat ito ng kabit-kabit o cursive, isulat sa papel. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang may cluster. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga salitang may cluster. Pangalawa, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Bibigyan ko kayo ng mga pictocards na may larawan. Isulat ang nawawalang unang letra ng pangalan ng bawat larawan. Pagkatapos, isulat muli ang buong salita sa ibaba ng larawan gamit ang kabit-kabit na sulat. Siguraduhing tama ang layo, espasyo at hugis ng mga letra. Pictocard number 1. Pictocard number 2. Pictocard number 3. Pictocard number 4. Pictocard number 5. Natatandaan ba ninyo ang mga salitang ito? Ano ang nabuong mga salita? Ngayon ay gamitin natin sa pangungusap ang mga salitang ating naisulat kanina. Pagmasdan ng mabuti ang mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Number 1. Si Clara ay isang batang mahilig sumigaw. Salitang may salungguhit, Clara. Number 2.
Ang turing ko sa aking sarili ay isang prinsesa. Salitang may salungguhit, prinsesa. Number 3. Nabasag ni Maya ang florera. Salitang may salungguhit, florera. Number 4. Hindi kumpleto ang aking mga gamit kung walang suklay. Ang salitang may salungguhit, suklay. Number 5. Malaki ang nakita nilang kobra sa bundok. Ang salitang may salungguhit, cobra. Ano ang napapansin ninyo sa mga salitang may salungguhit? Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ang mga salitang may salungguhit ay mayroong tinatawag na kambal katinig o cluster. Ang kambal katinig o cluster ay mga salitang mayroong magkasunod na dalawang magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa iisang pantig. Halimbawa nito ay ang mga salitang Clara, prinsesa, florera, suklay, at cobra. Mayroong tatlong uri ng cluster ayon sa posisyon sa salita. Una, cluster sa unahan. Makikita ang kambal katinig sa unahang bahagi ng salita. Halimbawa, braso, prito, bruha. Braso, prito, bruha. Tricycle, grasa, drum. Tricycle, grasa, drum. Pangalawa ay cluster sa gitna. Makikita ang kambal katinig sa gitnang bahagi ng salita. Halimbawa, kontrabida, sombrero, eskriba. Kontrabida, sombrero, eskriba. Pangatlo, cluster sa hulihan. Makikita ang kambal katinig sa hulihang bahagi ng salita. Halimbawa, nurse, record, card. Nurse, record, card. Ngayong alam na ninyo ang posisyon ng cluster sa mga salita, alin sa mga salitang nasa pangungusap kanina ang maituturing natin na cluster na nasa unahan, gitna at hulihan? Ano-ano ang mga salitang ang cluster ay nasa unahan, gitna, at hulihan? Bilugan ang mga salitang may cluster na makikita sa bawat pangungusap. Humanap ng kapareha. Number 1, ang pritong isda ay masarap. Ang cluster ay pritong, pritong. Number 2, matigas ang braso ng mga karpintero. Ang cluster ay braso, braso.
Number 3, may bagong blusa na binili si nanay para kay ate. Ang cluster ay blusa, blusa. Number 4, mataas ang grado na nakuha namin sa aming ginawa. Ang cluster ay grado, grado. Number 5, magaling ang kontrabida sa pelikula. Ang cluster ay kontrabida, kontrabida. Number 6, bago ang kanilang plancha. Ang cluster ay plancha, plancha. Number 7, napirmahan na ang kontrata. Ang cluster ay kontrata, kontrata. Number 8, nagsasaya ang mga batang scout. Ang cluster ay scout, scout. Number 9, mahaba ang tren na aming sinakyan. Ang cluster ay tren, tren. Number 10, nasira ang plaka ng aming bus. Ang cluster ay plaka, plaka. Pangkatang gawain. Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na cluster batay sa posisyon nito sa salita. Narito ang mga salita. 1, blanco. 2, timpla. 3, dragon. 4, chart. 5, brenzon. 6, kongreso. 7, templo. 8, simple. 9, grupo. 10, sakripisyo. Ilagay ito sa tamang hanay. Unahan, gitna, o hulihan. Sagutan natin. Mga cluster na makikita sa unahan. Blanco, dragon, chart, brenzon, grupo. Gitna, kongreso, sakripisyo, hulihan, timpla, templo, at simple. Kumpletuhin ang pangungusap batay sa inyong natutuhan mula sa ating pinag-aralan ngayong araw tungkol sa mga salitang may cluster. Punan ng angkop na salita para mabuo ang konsepto. Number 1, ang cluster ay tinatawag ding kambal katinig. Kambal katinig. Number 2, ang cluster ay dalawang magkasunod na nasa iisang pantig. Pantig. Number 3, ano ang tatlong posisyon ng cluster? Sagot, unahan, gitna, at hulihan. Unahan, gitna, at hulihan. Magbigay ng halimbawa ng salitang may cluster. Gawin.
Tukuyin ang mga salitang may cluster sa pangungusap. Isulat sa papel sa paraang kabit-kabit. Number 1, luma na ang sombrero ni tatay. Ang cluster, sombrero, sombrero. Number 2, ang prutas sa basket ay sariwa. Ang cluster, prutas, prutas. Number 3, huwag itapon ang mga plastik sa kalsada. Ang cluster, plastic, plastic. Number 4, mahusay magmarcha ang mga sundalo. Ang cluster, magmarcha, magmarcha. Number 5, kumain si Troy ng chiko. Ang cluster, chiko. Sumulat ng tig-tatlong halimbawa ng cluster na makikita sa unahan, gitna, at hulihan. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Isulat ito ng kabit-kabit. Kilalanin ang tinutukoy ng mga pangungusap. Isulat ang sagot sa papel mula sa kahon. Mga pagpipilian: A. Tsaa, B. Kontrabida, C. Sombrero, D. Plato, E. Kapre, F. Blusa. Number 1, ito ang kalaban ng bida sa isang palabas o kwento. Ang sagot, B. Kontrabida, B. Kontrabida. Number 2, ito ay isang bagay na inilalagay sa ulo na pananggalang sa sikat ng araw. Ang sagot, C. Sombrero, C. Sombrero. Number 3, ito ay pinaniniwalaang engkanto na may anyong malaking tao at makikita sa mga puno. Ang sagot, D. Kapre, D. Kapre. Number 4, gamit na paglalagyan ng pagkain. Ang sagot, D. Plato, D. Plato. Number 5, ito ay isang klase ng inumin. Ang sagot, A. Tsaa, A. Tsaa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa naisasaayos ang pagkakasunod-sunod ng 4 hanggang 5 pangyayari. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una,
na ibibigay ang batayang elemento ng tekstong naratibo sa tauhan at suliranin nito, tagpuan at pangyayari. Banghay. Pangalawa, natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Pangatlo, na isasaayos ang pagkakasunod-sunod ng 4 hanggang 5 pangyayari. At pang-apat, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Ito ay gawaing pangkatan. Ayusin ang mga jumbled letters sa pamamagitan ng pagsulat nito sa paraang kabit-kabit sa papel na naibigay. Number 1, si Lisa ay walang patlang kundi ang magpaganda. Ang sagot, si Lisa ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Number 2, nagpunta si Rona sa tabing patlang para maglaba. Ang sagot, nagpunta si Rona sa tabing ilog para maglaba. Number 3, namili si Lisa ng magandang bulaklak na kanyang patlang sa kanyang buhok. Ang sagot, namili si Lisa ng magandang bulaklak na kanyang ilalagay sa kanyang buhok. Number 4, tinawag ng matandang babae si Lisa ng patlang. Ang sagot, tinawag ng matandang babae si Lisa ng ineng. Number 5, ginawa ng matandang babae si Lisa na patlang kulisap. Ang sagot, ginawa ng matandang babae si Lisa na isang kulisap. Bago natin balikan ng sabay-sabay ang alamat ng paru-paro na ating nabasa at napakinggan noong nakaraan, ay babasahin muna natin ng sabay-sabay ang mga salita. Tauhan, tauhan. Panahon at tagpuan, panahon at tagpuan. Banghay, banghay. Paksa, paksa. Damdamin, damdamin. Ano ang kahulugan ng mga binasa nating salita? Halina't alamin natin ang kahulugan ng mga ito at paano natin ito nagamit sa kwentong ating binasa at napakinggan. Ngayong araw ay matututuhan natin ang kahulugan ng tekstong naratibo at iba't ibang elemento nito. Makinig ng mabuti upang maunawaan ang mga ito dahil gagamitin natin ito sa ating mga susunod na gawain mamaya. Tekstong naratibo. Ito ay uri ng pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari na may maayos na pagkakasunod-sunod simula sa umpisa hanggang katapusan. Mga elemento ng isang tekstong naratibo. Una, tauhan. Gumaganap sa kwento. Maaaring ito ay tao o hayop sa mga pabula.
Ang tauhan sa kwento ay maaaring magpahayag ng iba't ibang uri ng damdamin depende sa pangyayari. Pangalawa, panahon at tagpuan. Tumutukoy sa oras at lugar na pinangyarihan ng kwento. Pangatlo, banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Ito ay binubuo ng sumusunod. A. Panimula. B. Pataas na aksyon. C. Kasukdulan. D. Pababang aksyon. At E. Wakas. Sunod ay paksa. Ideya kung saan umiikot ang pangyayari. Pangkatang gawain. Punan natin ng tamang impormasyon ang bawat elemento ng naratibo gamit ang alamat ng paru-paro. Ang alamat ng paru-paro. A. Mga tauhan. Damdaming ipinahayag ng mga tauhan. Magbigay ng 3. B. Panahon at tagpuan. C. Banghay. A. Panimula. B. Pataas na aksyon. C. Kasukdulan. D. Pababang aksyon. At E. Wakas. D. Paksa. Pangkatang gawain. A. Sagutin ang mga tanong tungkol sa pinanood o binasa. Una, tungkol saan ang kwento? Pangalawa, magbigay ng mga tauhan sa kwento at ibigay ang kanilang damdamin. Pangatlo, ano ang aral ang napupulot sa kwento? Pang-apat, bilang isang mag-aaral, paano mo ipapakita ang aral ng kwento? C. Punan natin ng tamang impormasyon ang bawat elemento ng naratibo gamit ang napakinggan o napanood na kwento. Pamagat. A. Mga tauhan. Damdaming ipinahayag ng mga tauhan. Magbigay ng 3. B. Panahon at tagpuan. C. Banghay. A. Panimula. B. Pataas na aksyon. C. Kasukdulan. D. Pababang aksyon. E. Wakas. D. Paksa. Basahin ang mga pangungusap. Tukuyin ang mga salitang may salungguhit. 1. Si Jessa ay mahilig uminom ng mango juice. 2. Kay Juan ang nabasag na water jug. 3. Makapal ang jacket ni June. Sagutin ang mga tanong. Ano ang pagkakapareho ng mga salita? Paano isulat ang mga letrang J na kabit-kabit? Kopyahin ang mga salitang nagsisimula ng letrang J sa papel sa paraang kabit-kabit. Tukuyin kung anong elemento ng kwento ang isinasaad ng sumusunod na pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa pagpipilian. Mga pagpipilian. A. Tauhan. B. Panahon.
C. Tagpuan, D. Banghay, at E. Paksa. Number 1. Sina Pagong at Matching ay magkaibigan. Ang sagot, A. Tauhan. Number 2. Sa ilog nakakita sila ng puno ng saging. Ang sagot, C. Tagpuan. Number 3, nag-agawan sina Pagong at Matching sa puno ng saging. Ang sagot, E. Paksa. Number 4, isang umaga, naligo ang magkaibigan. Ang sagot, D. Banghay. Number 5, dati magkaibigan sina Pagong at Matching, pero hindi na ngayon. Ang sagot, B. Panahon. Ipakita ang thumbs up kung ang pahayag na babanggitin ng guro ay tama at thumbs down naman kung hindi. Number 1. Mayroong 4 na elemento ang tekstong naratibo. Ang sagot, check. Number 2. Ang tekstong naratibo ay isang halimbawa ng pagsasalaysay ng kwento batay sa kagustuhan lamang ng nagbabasa o naghahayag. Ang sagot, ekis. Number 3. Ang tauhan sa kwento ay maaaring magkaroon ng iba't ibang damdamin. Ang sagot, check. Number 4. Ang banghay ay binubuo ng panimula, gitna at wakas lamang ng kwento. Ang sagot, ekis. Number 5. Ang panahon at tagpuan ay kasama sa elemento ng tekstong naratibo. Ang sagot, check. Gawin. Ibigay ang tamang elemento ng naratibo na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. Pagpipilian, A. Paksa, B. Damdamin, C. Tauhan, D. Panahon at tagpuan, E. Banghay. Number 1. Ito ay tumutukoy sa oras at lugar na pinangyarihan ng kwento. Ang sagot, D. Panahon at tagpuan. Number 2. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang sagot, E. Banghay. Number 3. Ito ay tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. Ang sagot, C. Tauhan. Number 4. Ito ang bagay na maaaring ipahayag ng tauhan sa kwento depende sa sitwasyong kanyang kinabibilangan. Ang sagot, B. Damdamin.
Number 5, ito ang iniikutang ideya ng kwento. Ang sagot, E. Banghay. Magbasa ng isang maikling kwento na nais mo at sundan ang punang muli ang balangkas sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Pamagat, mga tauhan, damdaming ipinahayag ng mga tauhan, magbigay ng 3. B. Panahon at tagpuan. C. Banghay. At D. Paksa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa naisasaayos ang pagkakasunod-sunod ng 4 hanggang 5 pangyayari. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, na ibibigay ang batayang elemento ng tekstong naratibo sa tauhan at suliranin nito, tagpuan at pangyayari. Banghay. Pangalawa, natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Pangatlo, na isasaayos ang pagkakasunod-sunod ng 4 hanggang 5 pangyayari. At pang-4, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Ito ay gawaing pangkatan. Ayusin ang mga jumbled letters sa pamamagitan ng pagsulat nito sa paraang kabit-kabit sa papel na naibigay. Number 1, si Lisa ay walang patlang kundi ang magpaganda. Ang sagot, si Lisa ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Number 2, nagpunta si Rona sa tabing patlang para maglaba. Ang sagot, nagpunta si Rona sa tabing ilog para maglaba. Number 3, namili si Lisa ng magandang bulaklak na kanyang patlang sa kanyang buhok. Ang sagot, namili si Lisa ng magandang bulaklak na kanyang ilalagay sa kanyang buhok. Number 4, tinawag ng matandang babae si Lisa ng patlang. Ang sagot, tinawag ng matandang babae si Lisa ng ineng. Number 5, ginawa ng matandang babae si Lisa na patlang kulisap. Ang sagot, ginawa ng matandang babae si Lisa na isang kulisap.
Bago natin balikan ng sabay-sabay ang alamat ng paru-paro na ating nabasa at napakinggan noong nakaraan, ay babasahin muna natin ng sabay-sabay ang mga salita. Tauhan, tauhan. Panahon at tagpuan, panahon at tagpuan. Banghay, banghay. Paksa, paksa. Damdamin, damdamin. Ano ang kahulugan ng mga binasa nating salita? Halina't alamin natin ang kahulugan ng mga ito at paano natin ito nagamit sa kwentong ating binasa at napakinggan. Ngayong araw ay matututuhan natin ang kahulugan ng tekstong naratibo at iba't ibang elemento nito. Makinig ng mabuti upang maunawaan ang mga ito dahil gagamitin natin ito sa ating mga susunod na gawain mamaya. Tekstong naratibo. Ito ay uri ng pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari na may maayos na pagkakasunod-sunod simula sa umpisa hanggang katapusan. Mga elemento ng isang tekstong naratibo. Una, tauhan. Gumaganap sa kwento. Maaaring ito ay tao o hayop sa mga pabula. Ang tauhan sa kwento ay maaaring magpahayag ng iba't ibang uri ng damdamin depende sa pangyayari. Pangalawa, panahon at tagpuan. Tumutukoy sa oras at lugar na pinangyarihan ng kwento. Pangatlo, banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Ito ay binubuo ng sumusunod. A. Panimula. B. Pataas na aksyon. C. Kasukdulan. D. Pababang aksyon. At E. Wakas. Sunod ay paksa. Ideya kung saan umiikot ang pangyayari. Pangkatang gawain. Punan natin ng tamang impormasyon ang bawat elemento ng naratibo gamit ang alamat ng paru-paro. Ang alamat ng paru-paro. A. Mga tauhan. Damdaming ipinahayag ng mga tauhan. Magbigay ng 3. B. Panahon at tagpuan. C. Banghay. A. Panimula. B. Pataas na aksyon. C. Kasukdulan. D. Pababang aksyon. At E. Wakas. D. Paksa. Pangkatang gawain. A. Sagutin ang mga tanong tungkol sa pinanood o binasa. Una, tungkol saan ang kwento? Pangalawa, magbigay ng mga tauhan sa kwento at ibigay ang kanilang damdamin. Pangatlo, ano ang aral ang napupulot sa kwento? Pang-apat, bilang isang mag-aaral,
Paano mo ipapakita ang aral ng kwento? C. Punan natin ng tamang impormasyon ang bawat elemento ng naratibo gamit ang napakinggan o napanood na kwento. Pamagat. A. Mga tauhan. Damdaming ipinahayag ng mga tauhan. Magbigay ng 3. B. Panahon at tagpuan. C. Banghay. A. Panimula. B. Pataas na aksyon. C. Kasukdulan. D. Pababang aksyon. E. Wakas. D. Paksa. Basahin ang mga pangungusap. Tukuyin ang mga salitang may salungguhit. 1. Si Jessa ay mahilig uminom ng mango juice. 2. Kay Juan ang nabasag na water jug. 3. Makapal ang jacket ni June. Sagutin ang mga tanong. Ano ang pagkakapareho ng mga salita? Paano isulat ang mga letrang J na kabit-kabit? Kopyahin ang mga salitang nagsisimula ng letrang J sa papel sa paraang kabit-kabit. Tukuyin kung anong elemento ng kwento ang isinasaad ng sumusunod na pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa pagpipilian. Mga pagpipilian. A. Tauhan. B. Panahon. C. Tagpuan. D. Banghay. At E. Paksa. Number 1. Sina Pagong at Matching ay magkaibigan. Ang sagot, A. Tauhan. Number 2. Sa ilog nakakita sila ng puno ng saging. Ang sagot, C. Tagpuan. Number 3. Nag-agawan sina Pagong at Matching sa puno ng saging. Ang sagot, E. Paksa. Number 4. Isang umaga, naligo ang magkaibigan. Ang sagot, D. Banghay. Number 5. Dati, magkaibigan sina Pagong at Matching, pero hindi na ngayon. Ang sagot, B. Panahon. Ipakita ang thumbs up kung ang pahayag na babanggitin ng guro ay tama at thumbs down naman kung hindi. Number 1. Mayroong 4 na elemento ang tekstong naratibo. Ang sagot, check. Number 2. Ang tekstong naratibo ay isang halimbawa ng pagsasalaysay ng kwento batay sa kagustuhan lamang ng nagbabasa o naghahayag. Ang sagot, X. Number 3. Ang tauhan sa kwento ay maaaring magkaroon ng iba't ibang damdamin. Ang sagot, check.
Number 4. Ang banghay ay binubuo ng panimula, gitna at wakas lamang ng kwento. Ang sagot, ekis. Number 5. Ang panahon at tagpuan ay kasama sa elemento ng tekstong naratibo. Ang sagot, check. Gawin. Ibigay ang tamang elemento ng naratibo na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang inyong sagot sa loob ng kahon. Pagpipilian: A. Paksa, B. Damdamin, C. Tauhan, D. Panahon at tagpuan, E. Banghay. Number 1. Ito ay tumutukoy sa oras at lugar na pinangyarihan ng kwento. Ang sagot, D. Panahon at tagpuan. Number 2. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang sagot, E. Banghay. Number 3. Ito ay tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. Ang sagot, C. Tauhan. Number 4. Ito ang bagay na maaaring ipahayag ng tauhan sa kwento depende sa sitwasyong kanyang kinabibilangan. Ang sagot, B. Damdamin. Number 5. Ito ang iniikutang ideya ng kwento. Ang sagot, E. Banghay. Magbasa ng isang maikling kwento na nais mo at sundan ang punang muli ang balangkas sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Pamagat: mga tauhan, damdaming ipinahayag ng mga tauhan, magbigay ng 3. B. Panahon at tagpuan, C. Banghay, at D. Paksa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!